kapatid namin na nasa kanilang tahanan, ay samahan niyo po kaming umawit ng papuri sa ating Panginoon bilang bahagi ng ating pagsamba sa Kanya. Do you believe that this world is not our final home? We're just pilgrims. Right? So let's claim this song. This world is not our home sa Tagalog. Ang ating tahanan ay sa kalangitan, ay may kayamanang magpawalang hanggan. Si Jesus ay makikita ng mukhaan, kay saya ng tagpo sa langit na bayan. Panginoon, tapat kong kaibigan, kung di dahil sa'yo walang kaligtasan. Ang buhay sa lupa'y walang kabuluhan, maliban ng tao'y iyong pagharian. May nangaghihintay sa atin sa langit, na pinatawad din ng Diyos ng pag-ibig. Di man nararapat sumakanyang piling, kay saya ng tagpo sa kanyang Amen. Panginoon, tapat kong kaibigan, kung di dahil sa'yo walang kaligtasan. Ang buhay sa lupa'y walang kabuluhan, malibang ang tao'y iyong pagharian. Sa langit mabubuhay nang walang hanggan, magpupuri sa Diyos buong kagalakan. Awit ng maligtas ay ang katubusan, di ko na ibig pang sa mundo'y manahan. Panginoon, tapat kong kaibigan, kung di dahil sa'yo walang kaligtasan. Ang buhay sa lupa'y walang kabuluhan, malibang ang tao'y iyong pagharian. Wow, napakagandang spiritual blessing. Amen. Ang ating natanggap na bago tayo maligtas, walang kabuluhan ng buhay, pero tayo'y binigyan ng saysay at langit ang tungo pagdating ng kamatayan or rapture. Awitin natin ang kahit na kubo, tayo'y may mansion. In my Father's house are many mansions, Jesus said. Amen. Kahit na kubo ang aming tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan. Pagkat sa langit ay may naghihintay na kaharian, gintong alay. Ako'y may mansyon na di nasisira, doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay dusat saklap. Walang sarili, tirahang tiyak, doon sa langit ako'y may lahat. Kamanaw, ako'y may mansyon na di nasisira, doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis
Huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking puso. Amen. Sing it louder. Pansamantala, naglalakbay dito, hanggang humanto sa palasyo. Ako'y may mansyon na di nasisira, doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Let's continue on with our singing. Let us sing Sunlight, Sunlight. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Amen. Amen. Let us sing this song. I wandered in sunlight, sunlight. I wandered in the shades of night till Jesus came to me. E flat pa. Yan. Amen. That's a very good song. I wandered in the shades of night. I wandered in the shades of night till Jesus came to me, and all that of His love with all my darkness need. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I've not had a sunlight Light of His love. Bago natin awitin yung second stanza, minsan nag-i-imagine ako, 'di ba, ang isang anak ng Diyos, may Holy Spirit na, no? At hindi na kailanman mapoposes ng evil spirit. Siguro nakikita ng mga evil spirit sa atin ay ilaw sa puso natin, no? Amen. Because of the Holy Spirit, no? Let us sing the second stanza now. Though clouds may gather in the sky and billows round me roll, where dark the world may be, I've sunlight in my soul. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight Along the way. since the Savior found me, took away my sin, I have had a sunlight of His love within. While walking in the light of God, a sweet communion find, I press with holy vigor and leave the world behind. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since my Savior found me, took away my sin, I've not had a sunlight of His love within. I cross the wide extended fields, I journey o'er the plain, and in the sunlight of His love I reap the golden grain. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since my Savior found me, took away my sin, I've not had the sunlight of His love. Last stanza. Soon I shall see Him as He is, the light that came to me. Behold the brightness of His face throughout eternity. Sunlight, 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 sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I've not had the sunlight of His love within. Amen. The Holy Spirit is in us. At pinangako niya that He will never leave us nor forsake us. Binigyan tayo ng selyo ng pagmamay-ari, tanda ng pagmamay-ari na tayo ng Panginoon Diyos. Awitin natin ang He hideth my soul. A wonderful Savior
Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of thy rock, where rivers of pleasure I see. All right now. He hideth my soul in the cleft of thy rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there. Ladies, please sing the second stanza. Come on, ladies. Full Savior. That's true. Thank you, Lord, for taking our burden away. Come on. Gentlemen, third stanza. Gentlemen, third stanza. Come on now. With numberless blessings, its moment he crowns. Less divine, I sing in my rapture, all glory to God, for such as Redeemer as mine. Now the ninth chorus. He hideth my soul in the cleft of thy rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there. Last stanza, please. When clothed in his brightness, transported I rise to meet. Amen. That's rapture, our blessed hope. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of thy rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sapagkat kami ay inyong ikinukubli sa inyong kaluwalhatian upang ikaw po ang makita at hindi po kami, sapagkat sa amin po ay pawang kahinaan, kakulangan,
karupukan, kasalanan, at mga bagay na pansamantala at panglupa, mga bagay na pantao. Ngunit kung kami ay ikukubli mo sa iyong krus at makikita ay ikaw. Ikaw po ang tunay na kailangan ng lahat ng tao sa anumang pangangailangan, sa anumang suliranin. Anuman ang pangangailangan ng mga tao ngayon, alam po namin kaya mong tugunan. Kaya narito po kami upang purihin ka, pasalamatan ka, at sambahin ka. At ang iyong salita ay aming dinggin upang laging ituon, ituro ang aming mga kaluluwa at espiritu patungo sa iyo. At sa iyo lamang kami manangan. At sa iyo kami magpakaligaya sapagkat ang kaligayahan ng Panginoon ay siyang aming kalakasan. Lord, bless niyo po aming dalangin ang mga kapatid namin naririto at ang mga wala po rito na hindi namin nakasama, maging ang mga nanonood sa kasama po namin sa online. I-bless niyo po sa kanya-kanyang lugar, saan man po itong dako, sa loob o sa labas man ng bansa. Dinadalangin po namin, Panginoon, na ikaw na po ang umaliw sa mga namimighati sa panahong ito. Ang mga may karamdaman po ay inyo rin pong aliwin at palakasin at pagalingin. Ganon din naman po ang mga kapatid naming may mga struggle sa kanilang buhay. Ikaw na po ang magbibigay sa kanila ng paalala na hindi mo sila iniiwan at walang dahilan para kami panghinaan ng loob sapagkat ikaw ang may akda ng aming pananampalataya at ikaw din ang tatapos nito. Kaya maraming salamat po sa gabing ito. Bless you po ang bawat isa. Ang inyong salita, gawing pagkain ng aming kaluluwa at espiritu. Ito po ay aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say amen. 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 Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Mark chapter 3, 1 to 35. 1 to 35. Ilingan natin si Brother JM. Brother JM, halika dito. Samahan mo si, kayo ni, Pastor Reyna magbasa. Halika, kayong dalawa ang magbasa ngayong gabi. Amen. Unti-unti, chapter after chapter, atin pong binabasa para natapos na natin ang Old Testament, and then natapos na natin ang Matthew, nasa Book of Mark na tayo. Na ito po ang ating mga kapatid. Tayo po yung magbasa ng salita ng Diyos. Mark chapter 3, verse 1 hanggang 35 po. Salitan po tayo at sa huling talata po, sabay-sabay po tayo. Verse 1. At siya ay muling pumasok sa sinagoga, at do'y may isang lalaki na natuyo ang kanyang kamay. At siya ay inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat upang siya ay maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, magtindig ka. At sinabi niya sa kanila, katuwirang baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama, magligtas ng isang buhay o pumatay, datapwat sila'y hindi nagsiimik. At nang siya ay lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanyang puso. At sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At iniunat niya, at gumaling ang kanyang kamay. At nagsilabas ang mga Pariseyo at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodian laban sa kanya, kung paano siya may pupuksa nila. At si Jesus na nakasama ng kaniyang mga alagad ay lumapit sa dagat, lumigpit sa dagat, at nagsisunod sa kaniya ang lubhang karamihang taong mula sa Galilea at mula sa Judea. At mula sa Jerusalem, at mula sa Idumea, at mula sa dakong ibayo ng Jordan, at sa palibot-libot ng Tiro, at Sidon, na lubhang maraming tao, na balitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kanyang ginagawa, ay nagsipereon sa kanya. At sinabi niya sa kanyang mga alagad na ihanda sa kaniya ang isang maliit na daong dahil sa karamihan, baka siya ay kanilang siksikin. Sapagkat siya'y nakapagpagaling sa marami,
Ano pat sinisiksik siya ng lahat ng mga nasasalaot upang siya'y mahipo nila. Sasalaot. At ang mga karumaldumal na espiritu, pagkakita sa kanya, ay nangapangatira pa sa kanyang harapan. At nagsisisigaw na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. At ipinagbili niya sa kanilang mahigpit na siya'y huwag nilang ihayag. At siya'y umahon sa bundok, at tinawag niya ang balang kaniyang maibigan, at nagsilapit sila sa kaniya. At naghalal siya ng 12 upang sila'y makisama sa kanya at upang sila'y suguin niyang magsipangaral. At magkaroon ng kapamahalaang magpalayas ng mga demonyo. At si Simon ay kanyang pinamagatang Pedro. At si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kapatid ni Santiago, at sila'y pinamagatang niyang Boanerges na nasa makatuwid bagay mga anak ng kulog. At si Andres, at si Felipe, at si Bartolome, at si Mateo, at si Tomas, at si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, at si Simon ang Kananeo. At si Judas Iscariote na siya ring nagkaluno sa kanya, at pumasok siya sa isang bahay. At muling nagkatipon ang karamihan, ano pat sila'y hindi man lamang makakain ng tinapay. At nang mabalitaan yaon ng kaniyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang siya'y hulihin, sapagkat kanilang sinabi, sira ang kanyang bait. At sinabi ng mga iskriba na nagsisibaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Beelzebub, at sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At sila'y kaniyang pinalapit sa kanya, at sinabi sa kanila sa mga talinghaga, paanong magpapalabas si Satanas? At kung ang isang kaharian ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayari makapanatili ang kahariang yaon. At kung ang isang bahay ay magkabahagi laban sa kanyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. At kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabahagi, hindi siya makapanatili kung magkakaroon ng isang wakas. Datapwat walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao at sasamsamin ang kanyang mga pag-aari. Malibang gapusin muna niya ang malakas na tao at kung magkagayoy masasamsam ang kanyang bahay. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao at ang mga kapusungan nilang kailan man sila ay mga magsasalita ng kapusungan. Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Sapagkat sinabi nila, siya'y may isang karumaldumal na espiritu. At dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid, at palibhasay nakatayo sila sa labas, ay nangapangasugo sila sa kaniya na siya'y tinatawag. At nangagkaupo ang isang karamihan sa palibot niya, at sinabi nila sa kanya, narito, na nga sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na hinahanap ka. At sinagot niya sila at sinabi, sino ang aking ina at aking mga kapatid? At paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sabay-sabay po tayo sa verse 35.
Sapagkat sinumang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito ang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Pagpalain nawang salita, ang pagbabasa ng salita ng Diyos at mapuno po tayo.
Amen. Thank you mga kapatid. Salamat po sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Kapag ka sinabi nating pag-ibig, we do not mean it's an emotional feeling. Pag sinabi nating pag-ibig, ito po ay absolute positive mental attitude. Wala siyang iniisip na ikasasama ng sino man, kundi pawang ikabubuti, pawang sa kapakanan ng mga taong pinagmamalasakitan. Na tayo pong lahat ay tumayo minsan pa muli. Buksan po natin ating Bible sa Mark chapter 6. Mark chapter 6, 1 to 6. Mark chapter 6, 1 to 6. Okay, basahin po natin ang Mark chapter 6, 1 to 6. Sundan niyo po ng inyong paningin. Verse 1, "And he went out from thence and came into his own country, and his disciples followed him. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue. And many hearing him were astonished, saying, From whence had this man these things? And what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph, and of Judah and Simon? And are not his sisters here with us? And they were offended at him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, but in his own country, and among his own kin, and in his own house. And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them. And he marveled because of their unbelief. And he went round about the villages, teaching. Sandali po tayong mananalangin. Ang pagtutuunan po natin how to strengthen your faith. Nakita po natin dito na ang sabi sa verse 5, he could there do no mighty work. At ang sabi sa verse 6, he marveled because of their unbelief. Ang isang nagtataka ang Panginoon kapag nakakita siya ng great faith. Pero isang kinamamanghaan ng ating Panginoon ay kapag siya ay nakakita sa kabila ng lahat ng ebidensya, ay ayaw pa rin ng taong paniwalaan ang kanyang sinasabi. Sa kabila ng lahat ng ebidensya. Kaya tayo po, minsan nangangailangan tayo, naghahanap tayo ng ebidensya, naghahanap tayo ng something na nakikita bago tayo maglakas loob. Ano? Pero ang sinasabi ng Bible, makakagawa siya ng mga dakilang gawa kung naroon yung pananampalataya. Pero hindi siya makakagawa ng mga dakilang gawa kapag naroon yung pag-aalinlangan o kakulangan ng pananampalataya. Kaya paano magiging mas malakas ako sa pananampalataya? Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, muli po, sa iyo nagmumula ang pananampalataya. Bagamat ito po'y alam na namin, pero hangad din namin na lumago kami, lumakas sa pananampalataya. At ang ibig sabihin lamang po, kahit na anong sitwasyon, kahit na gaano kalala, gaano katindi ang mga pagsubok na dumating sa buhay, mga sakit, mga kalumbayan, mga kapighatian, mga suliranin, mga agam-agam o kaguluhan, gaano man ang dumating, ang pananampalataya ay nananatiling nakatingin sa Diyos, pinananangnan ng kanyang salita, at nasa Diyos ang kanyang pag-asa, na laging sa pinakamakapal na kadiliman nakakakita siya ng liwanag at lagi siyang umaasa na hindi siya pababayaan ng Diyos. At kung sakaling ang gawin ng Diyos ay hindi namin ayon sa aming inaasahan o dinadalangin, hindi pa rin magbabago ang nananampalataya dahil tanggap niya na ang Diyos ang nagpapasya ng lahat ng mga bagay, kaya siya hindi natitinag, kundi siya ay laging may awit ng papuri at pasasalamat dahil nalalaman niya
na laging ang kanyang Ama sa langit ay hindi masamang Ama at hindi pabayang Ama, kundi lahat ay para sa ikabubuti ng kanyang mga anak at sa kanyang ikaluluwalhati. Sapagat ang sentro ng aming pananampalataya ay hindi ang aming ikabubuti, kundi ang ikaluluwalhati ng Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos, hiling namin ang lahat ng ito na ang iyong salita ay umabot sa loob at sa labas ng aming bansa. Ito po aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 How to strengthen your faith? We need in this crucial, difficult times ay ang strong faith. Strong faith. Kailangan po natin ng mga mananampalataya na hindi madadala, hindi mabebend, hindi nagre-retreat, at hindi sila lumilihis sa eksaktong kalooban ng Diyos. Natingnan po natin ang Matthew chapter 9 and verse 29 to guide yung ating pag-aaral ngayong gabi. Matthew chapter 9 and verse 29. Matthew 9:29. Sabi dito, "Then touched he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you." Ayon sa inyong pananampalataya, mangyari. O kung babaliktarin natin, ayon sa iyong pag-aalinlangan o kawalan ng pananampalataya, mangyari. Kung babaliktarin natin. Now, sa binasa natin sa Mark, hindi siya makagawa ng mga dakilang mga gawa sapagkat ang mga tao po ay walang tiwala sa Kanya. Mas mahalaga ang pananampalataya kaysa sa pakiramdam. Mas mahalaga ang pananampalataya kaysa sa kayamanan. Mas mahalaga ang pananampalataya kaysa karangyaan. Mas mahalaga ang pananampalataya kaysa mga kaibigan. Dahil yung connection natin sa Diyos, ang pinakamahalaga, pinakamatayog, pinakadakilang katotohanan na naganap sa ating buhay. At kung meron tayong mga mahal sa buhay na pinagmamalasakitan, kapamilya, kamag-anak, kaibigan, kababayan, kakilala, na ating pinagmamalasakitan, the best thing na makikita nila ay si Kristo. Kaya nga minsan meron tayong kasabihan, kilala ka nila, pero hindi nila kilala ang Diyos. Pero makikilala nila ang Diyos dahil kilala ka nila. Kilala ka nila, pero hindi nila kilala ang Diyos. Pero makikilala nila ang Diyos dahil nakilala ka nila. Naliwanag ko ba yan? May mga tao na hindi nila kilala ang Diyos, pero ikaw kilala ka nila. Pero dahil kilala ka nila, makikilala nila ang Diyos. Yun ang napakagandang mangyari sa ating buhay. At yun ang nangyayari kung tayo po ay puno ng pananampalataya. Kung tayo malalakas sa pananampalataya. Na hindi nangangahulugan na ang taong dumadalo sa panambahan ay may malakas na pananampalataya. Di ba? Kasi maraming kasama ang Panginoon. Kumakain kasama niya, umiinom na kasama niya. Pagdating ng mga aktwal, ng mga pagsubok, kahirapan, kabigatan, sila'y humihiwalay. Kaya doon lumilitaw lamang na hindi po siya ganun kalakas sa pananampalataya. Hindi siya ganun kalago sa Panginoon. Maging sa mga tukso at pagsubok. Andyan ang tukso at pagsubok, hindi naman nawawala. Pero mula nang tayo maging mananampalataya at dumating ang tukso at pagsubok, hindi ito ang maglalayo at mag-aalis sa atin sa Panginoon. Maaring tayo mapaupo, pero hindi tayo mapapahiga. Di ba? Maaring tayo magkamali, pero hindi tayo mananatili sa mali. Hindi natin mamahalin ang mali.
At hindi natin ipaglalaban, lalo na ang mali. Kundi bagkos, aminin natin na tayo nagkamali at magpapasakop tayo muli sa Panginoon. Naunang sabi rito ng Bible sa Mark, ang isang dahilan kung ba't hindi sila manampalataya sa Panginoon, dahil kilala nila si Jesus. Ang problem dito, kilala nila si Jesus. Kagaya ng pinag-uusapan natin, alam natin ang Pilipinas. Pero ilang probinsya meron ng Pilipinas, ilang isla meron ng Pilipinas, ilang syudad meron ng Pilipinas, ilang municipalities meron ng Pilipinas, ilang barangay ang Pilipinas, ilang amusements, historical places ang Pilipinas. Marami pa tayong hindi nararating. Pero alam natin ang Pilipinas, kaya nga meron silang na-coin na salita, sabihin na buong salita na naging kasabihan, estranghero sa sariling bayan. Kaya ipinromote yung yung paglalakbay, travel. Mag-travel kayo, mga Pilipino. Magbakasyon kayo, magpunta kayo sa ganito, at naging mas affordable ang pamasahe sa eroplano. Kaya marami na ang nakakasakay ng eroplano para pumunta sa iba't ibang lugar. Kaya ipinopromote para makilala natin ang ating sariling bayan. Dahil marami nga po, kahit ako, ang dami ko pang hindi napuntahan. Pero dahil ako ay pastor at nangangara sa iba-ibang simbahan, nakakarating ako sa iba-ibang lugar na hindi ko mararating kung hindi ako naging pastor. Na kapag hindi kayo nag-involve sa mission o dahil nag-i-involve tayo sa mission, nakakaroon tayo sa iba't ibang lugar na hindi natin mararating kung wala yung mission involvement. Dahil ang pagmamahal sa kaluluwa. Kaya kasama sa paglago ng ating pagkatao, kapag sumunod tayo sa Panginoon, hindi lamang yung ating pananaw sa pansamantala, kundi sa maraming bagay. Sa mga lugar, sa mga tao, marami kang mamimit na mga tao, marami kang madidinig na mga pangyayari ng buhay. Marami kang mauunawaan sa struggle at tagumpay ng mga tao. You will grow in different ways. Lalago ang pakikipag-usap mo sa mga tao. Lalawak ang karanasan mo sa iba't ibang bagay. Makakasakay ka ng barko, eroplano, lancha, bangka, lakad sa bundok, lakad sa bukid. Iba-ibang karanasan. Andyan yung iiyak sa yung iba't ibang klaseng tao, magko-confess yung mga tao na iba-iba. Sari-sari ang karanasan. Kumbaga, sinasabi ng Panginoon, I will give you the treasures of darkness. Pati yung mga masasamang karanasan ng tao, you will get wisdom from those experiences. So, anong sabi rito ng Bible? Verse 3, look at verse 3. Is not this the carpenter? Is not this the carpenter? Now, number one, why was Jesus a carpenter? Bakit ba siya karpintero? Bakit hindi ang kinuha ng Panginoon na engineer? Bakit hindi ang kinuha ng Panginoon siya ay na profession ay mangingisda? Bakit hindi ginawa niyang profession ay manggagamot? Bakit hindi ang kinuha niyang profession ay accountant? Bakit hindi ang kinuha niyang profession ay businessman? Bakit ang kinuha niyang profession ay pagiging karpintero? At dahil sabi nila, hindi ba ito ay karpintero o anak ng karpintero? Is not this the carpenter? Hindi ba ito, I think nabasa ko ito nung una sa sasakyan ni Brother Ginto. Ewan ko kung sasakyan ni Brother Ginto yung may nakalagay. My boss is a carpenter. Tama ba? Sasakyan niyo ba yun, Brother Ginto? Kanino ko kaya nabasa? My boss is a carpenter. Ang tinutukoy si Jesus Christ. My boss is a carpenter. So ang sabi dito, is not this the carpenter, the son of Mary, and so on? Kilala nila si Jesus as a carpenter. Kaya yung claim ni Jesus, hindi nila paniwalaan at hindi sila manalig kay Jesus. So why was Jesus a carpenter?
Now, tingnan po natin, one reason is a carpenter is a burden bearer. A carpenter is a strong burden bearer. Ang karpintero ay nagbubuhat, umaakyat, nagpapagal sa init, di ba? Siya ay nagpapasan, kilala ang karpintero sa pagpapasan. Sa Matthew 11:29, ang sabi niya, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Kaya naman, dahil ang karpintero ay tagapagbuhat, nagbubuhat, at kinakailangan ng lakas, physical strength, para maging mahusay, matagumpay kang karpintero. At ang karpintero maaring gumagawang mag-isa ng isang bahay o kaya may katuwang. At ang karpintero ay burden bearer. At siya ang nagpasa ng ating mga kasalanan. At ibig niyang pasanin ang ating mga suliranin at mga alalahanin sa buhay. Kaya sabi ng Bible, cast your burden on the Lord. Ibigay niyo sa Panginoon ang inyong mga pasanin. Sapagkat ang karpintero ay strong burden bearer. Pangalawa, a carpenter is a builder. Hindi lamang siya malakas magpasan o nagpapasan siya ng mabibigat, kundi siya ay nagtatayo. Yun ang kanyang trabaho, magtayo. Sa Hebrews chapter 3 verse 4, every house is builded by some man, but he that built all things is of God. So number 1, he built all things. Siya ang nagtayo ng lahat ng mga bagay. Yan ang sabi sa Hebrews chapter 3, verse 4. And then, he builds the believers. Tinatayo niya tayo. Pag sinabing itinatayo, hindi lamang ibig sabihin ay nakabagsak, itinatayo, ibinabangon. Kaya pagka sinabing magtatayo ako dyan ng, di ba, tindahan, magtatayo ako dyan ng mall, hindi ibig sabihin nakabagsak. Kasi akala nyo, pag sinabing magtatayo, may nakabagsak. Itatayo. Kundi ibig sabihin din, patitibayin, build up. But he builds the believers. Sabi sa Ephesians 2:10, we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Tayo ay kanyang binibuild, itinatayo, or isinasaayos, binubuo, pinatitibay, pinatatatag. He builds the believers. Kaya ang magpapatatag sa akin, magpapatatag sa inyo ay ang Panginoon. Pangatlo, he builds the church. Sabi niya sa Matthew 16:18, upon this rock, I will build my church. Hindi niya sinabing, church, you build the church. Hindi niya sinabing, you build the church. Hindi po. Sabi niya, I will build the church. I will build my church. Kaya siya ay builder. And he builds our mansions in heaven. Siya rin ang builder. Sabi niya, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare for you, I will come again. I will build a place for you in heaven. Kaya he builds the church, he builds our mansions in heaven. And then, he's going to build a new heaven and a new earth. Siya magtatayo ng bagong langit at bagong lupa. Kaya, the carpenter is a builder. He's a burden bearer,
And He's a builder. At kung tayo po ay tutulad sa ating Panginoon, susunod tayo sa Kanyang yapak, ang mga Kristiyano ay magiging burden bearer. Lahat tayo makikipasan. Walang mananampalataya na tagapanood. O sabi niyo, Pastor, ako mahirap, wala akong magagawa. Well, yun ang magiging kahinaan ng isang Kristiyano kapag ang tinignan niya ay kanyang kahirapan, hindi ang tinignan niya ay ang kanyang Panginoon. Kasi hindi naman tayo maglilingkod sa Panginoon at hindi tayo magtatagumpay dahil tayo ay malalakas at mayayaman. Kaya tayo magtatagumpay dahil ng Panginoon. Kaya hindi yaman at hirap ang pinag-uusapan. Kaya mayaman o mahirap, may sakit o malusog, makipasan. Sa abot kaya ng biyaya, kaya walang Kristiyano na hindi dapat nakikipasan sa pasanin ng simbahan. Kaya lahat tayo ay makipasan. Yun ang nagiging dahilan kung bakit nagiging mahihina ang mga Kristiyano sa iba't ibang dako sapagkat takot magpasan. Ang iniisip, siya ay mahina, maliit lang ang kanyang dala, maliit lang ang kanyang ambag. Ay hindi nang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, sumunod tayo sa halimbawa ng ating Panginoon. At sa ating pagpapasan, dadagdagan ng Panginoon ang iyong kalakasan. Kaya tama lamang na lahat ng manampalataya involved sa iba't ibang ministries. Kung na-involve ka na sa isa, ang tanong, kaya ko pa bang magdagdag ng isa pa? Kaya ko pa bang magdagdag ng isa pa? Kaya ko pa bang magdagdag ng isa pa? Yung sinasabi sa 1 Corinthians, always abounding in the work of the Lord. So He's going to build a new heaven and a new earth. So what is a carpenter? A carpenter is a burden bearer. A carpenter is a builder. And a carpenter is a problem solver. A carpenter is a problem solver. Kaya kapag may mga problema kayo sa bahay ninyo, tumutulo ito, umuuga ito, kinain ng daga ito, kinain ng ana ito, sino tatawagin ninyo? A carpenter. Hindi ang tatawagin ninyo mangingisda. Hindi ang tatawagin ninyo ay kung sino. Ang gagawa at tatrabaho niyan ay carpenter. So the carpenter is a problem solver. He solves problems of families, of individuals. Kaya ang carpenter ay corrective. Ang trabaho, corrective. Constructive occupation. It's constructive and it's corrective. Kaya kinuha ng Panginoon instead ang pagiging karpintero sapagkat siya ay problem solver. Iniayos niya, nilulutas niya ang problema ng may mga sira ang kanilang bahay. Ganon din ang ginagawa niya sa ating buhay. Kung ano man yung problem, ano man yung umuuga sa atin, ano man yung marupok, wala sa ayos, gusto nating pagandahin, gusto nating patibayin, we call the carpenter. At gumaganda ang bahay. At ang mga gumawa nito ay mga karpintero. At kung tayo po, mga kapatid, lalakad sa kanyang nilakaran, ang gawain natin, ang impluensya, ang impact, ang influence, ang epekto ng ating buhay, hindi tayo dagdag na problema. Hindi tayo magpapadagdag na problema. Tayo ay magiging dagdag na solusyon. Kasama tayo sa listahan ng magdadala ng solusyon. Hindi tayo magdadala ng magiging problema. Kaya kapag may problema na, iingatan natin na huwag tayong makadagdag ng problema dahil ng ating pananalita o ng ating mga gawa. Kapag may problema na, hanapin natin ano ang makakatulong. Maaring yung pagtahimik ko ngayon, maaring yung hindi ko pagsasalita ngayon, yun ang makatulong kaysa ako'y magsalita at dumagdag ng problema. O kaya meron akong gawing mali. So a carpenter is a problem solver. And letter D, a carpenter is a commoner. Common. Sabihin, ordinary. Ang karpintero, hindi mo kinakailangan ng napakataas ng pinag-aralan. Hindi mo kinakailangan graduate ka ng 4-year course, 5-year course. Nakakapagtaka.
ang karpintero ay isang karaniwang tao na marunong maggawa. Na, katunayan, ordinary siya pero marunong siya ng mathematical solution sa problem, sa situation. Di ba? Sinusukat ng karpintero, that is mathematical precision. Kaya magaling siyang problem solver kasi sukat niya mathematically. At ang mathematics, ang tinatawag nating process of accuracy. Dahil mathematically accurate. Meron siyang measurement. Kaya ang gamot, ang pagkain, ang trabaho, ang oras ng pahinga, trabaho, pagtulog, may oras. Pag kinulang ng oras, maapektuhan ka negatively. Pag sumobra sa oras, maapektuhan ka negatively. Palibhasa hindi tayo perfect. Minsan nagkukulang tayo, minsan sumusobra tayo, kaya tayo po nagkakasakit. Kaya tayo naapektuhan. Dahil hindi tayo mathematically accurate. Tayo mga imperfect na mga tao. But you don't need to be superhuman because Jesus as a carpenter is a commoner. Trabaho ng ordinaryong tao. Hindi siya pumunta rito bilang prinsipe o hari na hindi pwedeng hipuin ng kung sino, kundi siya ay pangkaraniwang tao na nakakausap ng mga magiinom, ng mga nasa ibaba. Pero alam niyo po, kaya ito ang sabi sa John 14:1, John 1:46. John 1:46. John 1:46. Kilala nila si Jesus. Pero itong sabi ni Nathanael tungkol kay Jesus. And Nathanael said unto him, kay Jesus, can there any good thing tungkol kay Jesus? Can there any good thing come out of Nazareth? Philip said unto him, come and see. Sabi niya, ito na yung Mesiyas. Nakita namin ang Misaya. Ang taga-Nazareth, sabi niya, meron bang, mag-isip ka nga kung may magandang nangyari at mga dakilang taong lumabas sa Nazareth. Kasi ang Nazareth po ay isang lugar na marami din po dong nalahian ng ibang lahi. Mga hindi kagaya ng Samaritan, ng Samaria. At ang Nazareth po ay mga dinudusta ng mga pure na Hudyo. At wala silang makakitang mga dakilang nangyari o mga dakilang tao na lumabas. Parang tayo, sabi natin, saan ba nanggaling mga presidente ng Pilipinas? Mga tiga ganito, tiga Quezon, Manuel L. Quezon. Sino pa yung iba? Taga Ilocos. Taga saan ba si Presidente Duterte? Mindanao. Davao, taga Davao. Mindanao. So, meron na bang lumabas na dakilang tao sa saan man? Parang gano'n, ano? Wala silang makita sa history. At dinudusta ang ating Panginoon. Kasi kilala nila yung one side ng Panginoon, hindi nila kilala yung other side ng ating Panginoon. Pero kinuha niya ang pagiging karpintero at dahil siya kilala bilang karpintero, hindi po sila nanalig sa Panginoon. Pero tayo kilala na po natin siya bilang Diyos na nagkatawang tao. Both sides, maliwanag po sa atin. Both sides. Now ngayon, dahil tayo kilala natin siya, how to strengthen your faith? Now tingnan natin ang 2 Corinthians 4:1-18. 2 Corinthians 4:1-18. Verse 1. Therefore, seeing we have this ministry, sabihin, the New Testament, ministry by the Spirit of God, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Sabi niya, we have this ministry. As we have therefore received mercy, we faint
not. So number 1, how to strengthen your faith? Remember that you receive God's mercy already. Remember that we receive God's mercy already. Kinahabagan na tayo ng Diyos. Kung bakit tayo naligtas dahil ng kahabagan ng Diyos. Kung bakit tayo napalagay sa ministeryo dahil ng kahabagan ng Diyos. Kaya kung anuman yung dadanasin ng mga Kristiyano, alam nating ang habag ng Diyos ay operative, active sa ating buhay. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang habag niya, kaya sabi nga ni Jeremiah, we are not consumed. Hindi kami nalilipol dahil ng habag ng Diyos. So number 1, remember that we receive God's mercy already. Kinahabagan ako ng Diyos. Kaya kung isipin po natin, ano ba ang pakiramdam nating mga Kristiyano? Sa tuwing iisipin natin yung habag ng Diyos, ibig sabihin wala tayong pag-asa. Wala tayong pag-asa. Wala tayong lakas. Wala tayong kakayanan na makarecover. Wala tayong kakayanan na maging pleasing at tanggapin tayo ng Diyos. Habag lang. Habag. Habag lang ng Diyos. Kaya kung tayo naglilingkod, kaya tayo nasa paglilingkod, habag lang ng Diyos. Bakit tayo nakapaglingkod? Habag. Kinahabagan tayo. Kaya kung kayo ay nangihimagod sa paglilingkod, sabi napapagod akong maglingkod, alalahanin natin, ang paglilingkod ay hindi dahil tayo malalakas, kundi tayo ay kinahabagan. Kaya dapat excited tayong maglingkod dahil kung hindi sa habag ng Diyos, hindi tayo kasali sa paglilingkod. Tayo karapat dapat sa impyerno, doon ang punta natin. Kaya pasalamat na tayo. Di ba sabi nga natin, pasalamat ka nga, may trabaho ka eh. Di ba minsan gano'n, ano? Yung sabi natin, yung iba wala nang talagang trabaho. Pero kami, ang trabaho namin, alternate na lang. Humina ang trabaho ngayong pandemic. So anong sabi natin? Pasalamat ka nga. Pasalamatan mo na yon kasi nakakapagtrabaho ka alternately. Pasalamat ka. Pasalamat tayo ang ating mga church workers. Hindi natigil. Diretso sila. Biyaya. Habag ng Diyos sa atin. So, ma-appreciate natin yung habag ng Diyos. Kaya kapag tayo naglilingkod, punong-puno tayo ng pasasalamat dahil alam natin, hindi naman tayo karapat-dapat sa paglilingkod. Karapat-dapat tayo sa impyerno. Kaya lang tayo nakakapaglingkod, habag niya. So remember that we receive God's mercy. At kapag kaganoon ang iyong pananalig sa Diyos, sumasariwa. Pangalawa, look at verse 5. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. And ourselves, your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, had shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. We preach not ourselves. We preach Jesus Christ the Lord. So number 2, how to strengthen your faith? Be firm in believing that Christ is still the greatest need. Be firm in believing that Christ is still the greatest need of men. Of course. He is the solution for every heart. He is the solution for every home. He is the solution for every nation. Kaya sabi ng Bible sa atin, go into all the world, preach the gospel, preach Christ and what He did for our salvation. So be firm in believing that Christ is still the greatest need. Kaya kapag tayo nakakaramdam ng pagod na akong mangaral, alalahanin natin, ang daming in need. Kinakailangan kang magpakalakas, kinakailangan kang bumangon, kinakailangan kang ma-excite sapagkat andyan ang mga tao na naghihintay na makakapakinig. At maraming nailigaw, at maraming nasa dilim. So be firm in believing that Christ is still the greatest need. Yung corruption na hindi magamot-gamot. Yung droga na hindi magamot-gamot. Yung kahirapan na hindi magamot-gamot. Yung, sabihin natin, hypocrisy,
sa iba't ibang larangan ng paglilingkod na hindi magamot-gamot. Pero kapag ka si Kristo naghari sa kanyang puso, tulad kanina may kausap kami, may inaayos siya sa munisipyo. Sabi niya, ilang araw na, wala pa rin. Pumunta ako, tapos na magpunta ako sa munisipyo, yung pinaasikaso ko, umaga pa, naroon ako, anong oras na? Hindi pa natatapos. Nako, pastor, sabi sa akin, alam nyo, pastor, very, tense yung tao sa munisipyo kasi baka ako magwala eh. At yung problemang nangyari, makaakyat sa itaas. Nateten siya, bahala na po kami, iayusin po namin, antayin-tayin lang po. Sabi niya, alam niyo, pastor, kung ako'y hindi naging mananampalataya, drama na yon sa munisipyo ang mangyayari. Pero dahil ako'y naging mananampalataya, I have to calm down. Be calm. So yun ang nagagawa ni Kristo sa buhay ng tao. Instead na maging magulo at maging dahilan ng gulo, siya nagiging dahilan ng kaayusan at nakakatulong siya sa kaayos kung saan man may kaguluhan. Amen? Now, yun ang maganda, di ba? Yung bang hindi ka pinanggagalingan ng gulo, hindi ikaw magsisimula ng gulo, kundi ikaw ay karagdagang dahilan para sa may kaguluhan magkaroon ng kaayusan. So, be firm in believing. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina. So, kung the greatest need is Christ, kilala ka nila, pero hindi nila kilala si Jesus. Pero makikilala nila si Jesus dahil nakilala ka nila. Nakita nila sa buhay nyo, paano nyo i-handle ang mga pressure sa buhay. Hindi tayo dapat maging pikon sa buhay. Alam nyo, may mga taong madaling mapikon. At pagka ang tao na pikon, iba expression ng taong pikon. May mga taong sabi nga natin ay pikon. Pagka binibiro o pagka nasaktan, agad pikon na. Naganti na rin ng masama, nagpapakita na rin ng masama. Bakit? Napikon eh. Pero pagka Kristiyano tayo, anong sabi ng Bible? Sinampal ka sa isang pisngi, nakakapikon yun. Pero anong sabi ng Bible? Ibigay mo pa yung kabilang pisngi. Ano ibig sabihin? Huwag kayong gaganti ng masama sa masama. Hindi tayo pikon, nagaganti ng masama sa masama. Kaya may kasabihan ng mga Pilipino, ang taong pikon, talo. Tama ba? Amen? Ang taong pikon, talo. Kaya hindi tayo dapat mapikunin. Ang salita ng Bible, hindi kayo dapat matitisurin. Sa kaunting bagay, pag sinabing natitisod, sabi ng Galatians, you are running well. Who did hinder you to follow Christ? Siya na tumawag sa inyo. Sino nakahadlang sa inyo? Tumatakbo kayo ng maayos. Sinong humadlang sa inyo? Sinong nagpatigil sa inyo? Sinong naging dahilan na kayo matisod? Ang sinasabi ng Bible na huwag tayong maging mapikunin, huwag tayong maging matitisurin. Be firm in believing that Christ is still the greatest need. Kinakailangang makita ng mga tao si Kristo sa anumang karanasan ng ating buhay, sa buhay na ito. Verse 7. But we have this treasure in earthen vessels that the excellency of, look at this, the power may be of God and not of us. We have this treasure in earthen vessels. Yung light of the gospel, nasa iyo. Ikaw ay matitisurin. Ikaw ay marupok. Ikaw ay madaling malungkot. Madali kang madiscourage. Ngayon, sa sidlang marupok, inilagay ng Diyos yung liwanag ng Ebanghelyo. Inilagay niya yung liwanag ng pagkaunawa kay Kristo. Nasa iyo yung yaman ng katotohanan. Kaya sabi dito, but we have this treasure in earthen vessels. Madaling mabasag. Bakit daw? Sa sisidlang marurupok, upang ang kadakilaan ng kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa atin. Upang makilala natin at kilalanin natin na kaya natin magagawa ang kalooban ng Diyos at ang mabuhay ng tama sa mundong nakakapikon, sa sariling nakakapikon, kay Satanas na nakakapikon,
kung bakit natin maipapamuhay yung buhay ni Kristo, sapagkat sumasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sinasabi natin, hindi ako yan, kapatid. Kung nagawa ko man yan, hindi ako yan. Biyaya lang ng Diyos sa buhay ko. Kapangyarihan lang ng Diyos. Habag lang ng Diyos. Dahil lamang ng Panginoon kung bakit ako nakakabangon, nakakapagpatuloy. Sa kabila ng nakakapikon na sarili, nakakapikon na sanlibutan, nakakapikon na dyablo, ako'y nagpapatuloy. Now, tingnan niyo to. We have this treasure, that the excellency of the power and will of God and not of us. Look at this, verse 8. We are troubled on every side. Karanas na ba kayo ng ganung buhay? On every side, trouble. Left side, right side, at the back, at the front, there are troubles. Kahit saan ka sumuling, problema, kabigatan, sumuling ka rito, ganun din, sumuling ka rito, ganun din, tumalikod ka, ganun din, kahit saan ka humarap. Sabi niya, on every side. We are troubled on every side. Sabi niya, yet, not distressed. Not distressed. We are perplexed. Nagugulumihanan kami. Hindi namin minsan alam kung anong gagawin namin. Hindi namin alam kung anong solution. Hindi namin alam kung alin talaga ang tama na. Nalilito kami. Nagugulumihanan kami. Pero sabi niya, hindi kami nawawala ng pag-asa. Persecuted. Inuusig kami, but not forsaken. Hindi pinabayaan. Cast down. Ibinalibag ka. Kumbaga sa wrestling, binuhat ka ng kaaway, inihagis ka. Cast down. Pero ang sabi rito, not destroyed. Lumalaban pa rin. Tumatayo pa rin, naglilingkod pa rin, nananalangin pa rin, nananambahan pa rin. Sabi, paano nangyari yan? Sabi ni Paul, it's because of the power of God. Kung ako lang ito, suko na ako. Resign na ako. Kung ako lang, give up na ako. Iwanan ko ng ministry. I will go with my own life. Iwan ko na kayo, bahala na kayo. Sabi niyo, sabi ko. Alba, lahat tayo, ganon. Kaya may mga tao po na mga natisod, na offend and so on, instead na sila inilagay ng Panginoon sa simbahan, nagsialis sa simbahan. Why? Not because of the problem. The real problem is in themselves. Dahil kahit saan tayo magpunta may problem. Pero as long na you can manage, you can overcome, yung laban sa labas ay maliit in comparison sa laban sa loob. Kahit na anong gawin sa inyo, kapag ka sa loob ninyo, ang confidence ninyo ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Yung pananampalataya nyo, mananatiling matagumpay. So, how to strengthen your faith? Have confidence that the power of God can preserve us. Be confident, have that confidence that the power of God can preserve us. Kaya kang ingatan ng Diyos. Kaya ito ang sabi rito, di ba? Troubled on every side, yet not distressed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Magtataka tayo, bakit ang church sa history, pinagpapatay sila mula sa ating Panginoon, sa mga manampalataya, mga prophets sa Old Testament. Pinagpapatay, pinagbabato, and so on, hanggang sa bagong tipan, at ang Panginoon, at ang kanyang mga alagad, at ang unang simbahan, dumana sa mga pag-uusig, down through the history, sa iba't ibang bansa. Pero bakit buhay pa rin ang church? Because there is power, and the power belongs to God. The power of God is able to preserve the church. Kaya sabi niya, I am with you always, even unto the end of the world. Look at verse 10. Verse 10. How to strengthen your faith. So have confidence that the power of God can preserve us. Pumanatag kayo. Ano man ang problema nyo, kaya niya kayong i-preserve. Ano man ang problema, ano man ang pag-uusig. Gaano man ang sakit. Verse 10, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. Look at this.
that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Yung mga hirap ni Kristo ay dadanasin natin. Mararanasan natin yung hirap ni Kristo hanggang sa kamatayan. Upang ang sabi rito, upang yung mga problemang dumarating, mga pagsubok at kabigatan at mga pag-uusig na dumadating sa mga Kristiyano, maging pagkakataon lamang na yung buhay ni Kristo ay mahayag sa ating katawan. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Sa katawang ito na may kamatayan, yung buhay Kristiyano ay makita ng mga tao. Kahirapan, lalo na sa time nila, pag-uusig. Yun ang matitindi nun mga pag-uusig. Wala silang ganung kalayaan. Kalaban nila ang iba't iba, magmula sa mga taong bayan, magmula sa mga leader ng bayan. Pero ganun pa man, ipinamuhay nila ang buhay Kristiyano, although sila ay dying, kumbaga. Pinipilit silang puksain, pinipilit pigilin ng Kristyanismo, pero patuloy lang ipinamumuhay ang pagiging Kristiyano. Kaya sabi, di ba binilaan na namin kayo, huwag kayo magsasalita, ibinilanggo sila, pinagpapalo sila, ginapo sila, pero anong ginawa nila? Abay, buhay Kristiyano pala yun. Sa loob ng bilangguan, buhay Kristiyano ginawa nila. Nag-awitan sila, nanalangin sila, gumawa ang Diyos ng himala. So, how to strengthen your faith? Understand that God wants Christ to be seen in us always. Ibig sabihin, in different experiences in life. Ang gusto ng Panginoon, unawain natin na kapag tayo may iba't ibang karanasan sa tagumpay man, o kaya kahirapan, o mga pag-uusig, o pagkabilanggo, o kawalan ng kasama, unawain natin na ang gusto ng Panginoon sa lahat ng karanasang dadanasin natin, makita na naipamumuhay natin si Kristo sa iba't ibang uri ng sitwasyon at karanasan. Di ka makapag-aral, huwag kang magtampo. Di ka natanggap sa trabaho, huwag kang magtampo. Huwag kang mag-inom, huwag kang manigarilyo, huwag kang magsugal, huwag kang magbigti. Umawit ka. Nabasted ka sa panliligaw mo, 13 mo na, nakakarami ka na. Huwag kang mawala ng pag-asa. May nagmamahal sa iyo, maaaring wala dito sa lupa, maaaring nasa langit. Pero may nagmamahal, kaya hindi ka mawawala ng pag-asa kung hindi tayo makapag-asawa, halimbawa. Iba naman, talagang hindi makakapag-asawa kasi yung standard mataas. May mga nanliligaw. O kaya may mga nagpaparamdam kung lalaki. Pero mataas ang standard, so hindi makakapag-asawa. Iba naman talagang may gift ng celibacy. Kaya nilang hindi mag-asawa. So understand that God wants Christ to be seen in us always. Sa lahat ng panahon. Ano man ito? Look at verse 13. We having the same spirit of faith. Sabi ni Paul, we having the same spirit of faith. According as it is written, I believed, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore we speak. Knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise us up also by Jesus and shall present us with you. Remember this, troubles are God-given opportunities for us to seek more of His presence. Troubles are God-given opportunities for us to seek more of His presence. So, trust God that He can use even difficult times for our good. Diba? Kumuha ka ng itlog, pinasag yung itlog, kumuha ng harina, nilagyan ng tubig, nilagyan ng margarine, pinagsama-sama, abay nagawa ng pancake. Isang gano'n ang buhay. Na pinagsasama-sama ng Diyos ang iyong mga karanasan at meron pala siyang ginagawang pancake na masarap.
mula sa iyong karanasan. So trust God, trust. Trust God that He can use even difficult times for our good. Pati yung mga mahihirap na karanasan, mahihirap na kalagayan sa buhay, pwedeng gamitin ng Diyos. Ako'y nagtrabaho sa gawaan ng mga porcelain ng aking kabataan. Yan ay clay. Yung clay, bilad mo sa araw, maghapunan, mananatili ang clay. Titigas lang yung putik. Earthen vessel. Titigas lang yung putik. Pero yung clay na yan, inilalagay yan sa oven. Inilalagay sa oven at nilalagyan ng matinding pressure. At siya ay nagiging porcelain. Tingnan niyo na. Ibilad mo, may pressure yun may init na Pero mananatili siyang clay. Until ilagay mo siya sa mas mainit na pressure para siya lumabas na isang magandang clay. Porcelain. Ano ang gusto nyo? Mananatili kayong clay na nakabilad sa araw? Tigas kayo. Magiging clay. Earthen vessel. Para kayong palayok. Pero pagka inilagay kayo sa mainit na pressure, nagiging porcelain. Yung carbon ng lapis. Yung carbon ng lapis. Ilagay mo lang siya sa mainit, nagiging carbon siya. Pero ilagay mo siya sa napakainit, nagiging diamond siya. Same carbon, ha? Same carbon. Yung carbon ng lapis, ilagay mo sa kaya yung bulkan na napakainit, sa ilalim nun, bumubuo yun ng mga diamonds. Ang mga diamonds ay nabubuo sa napakatinding pressure. Yung kanyang molecules very compacted. Dikit, gano'n. Kaya napakatibay niyang mineral. Napakatigas niya. Ang diamond. Kaya makita niyo mga salamin, di ba? Kaya hindi ka agad nababasag pagka dumaan sa matinding pressure. So kung gusto nyo, ng inyong pananampalataya ay lalong lumakas, huwag kayong magre-resist sa pressures ng buhay. Huwag kayong ma-offend. Okay lang yun. Your Father in heaven can make a pancake out of your troubles. Kaya niyong gumawa ng masarap na kakanin. Then, 15 to 17, for all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. So, the abundant grace might be through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Alalahanin natin na sa lahat ng inyong karanasan, nariyan ang masaganang biyaya ng Diyos. Believe that the abundant grace of God will be for the thanksgiving of many. Yung biyaya ng Diyos sa buhay nyo, maraming magpapasalamat. Pag nakita yung hirap nyo, and then matagumpay kayo, maraming magiging mapagpasalamat. Look at verse 17. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. How to strengthen your faith? Count your temporary afflictions as a way of greater glory. Mag-enjoy mo. Yung ibilang natin yung mga afflictions na ito, mga hirap sa buhay, una temporary. Nakalagay dito. Tulad ng pag-aaral. Nag-aaral kayo ngayon. Mahirap ang mga subjects na hirap, parang ayaw mo nang gusto mo nang baguhin ang kurso mo. Temporary lang yung hirap na yan. Tiyagain nyo. Temporary lang yan. Lalo nyong paghusayin, lalo nyong pagbutihin dahil pansamantala lang Pag nakalampas ka na dyan, tapos na. Count your temporary afflictions as a way of greater glory. Yun ang sabi sa verse 17. Verse 18, while we look not on the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. There are two things
na dapat nating makita. Yung visible at invisible. Dapat pareho nating makita yon. Kapag ka tayo nagsalig lang ng ating kapanatagan sa nakikita, very limited tayo. Kasi yun lang pinagbasihan mo ng decision mo eh. Yun lang pinagbasihan mo ng pag-asa mo. Yun lang pinagbasihan mo ng lakas, porsigido, determinado ka dahil lang, paano kung wala ka nang makita? Ang sabi rito ng Bible, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. So meron pong mga unseen, cannot be seen. Like God, no man had seen God. No man had seen faith. Ang nakikita natin ay yung work of faith, pero hindi natin nakikita yung faith. Ang Diyos nakikita niya yung faith, pero tayo hindi natin makita yung faith. So sa equation, paano natin masosolve ang problem? These are the given facts. Ito yung nakikita natin, observable problem. So mula dyan sa observable problem, dyan tayo humahanap ng solution. But the problem is, hindi natin isinama sa facts ang Diyos. Siya yung unseen fact. Hindi siya isinama. And sabi nito, we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. Kaya yung, may mga tao po na kaya hindi makapag-tight ng tapat. Bakit po? Kasi yung nakikita niyang pera, di ba? Yung nakikita niyang pera, andun ang tiwala. Pag binitawan ko to, naku, anong matira sa akin? Well, kung yun lang ang titignan mo, ganyan nga ang kwenta. Pero kung nakikita mo ang Diyos sa pananampalataya na hindi nakikita ng matang laman, alam mo ang higit na magagawa ng Diyos kaysa dun sa ikapu, sa tithe, o sa offering, o sa pera, na ayaw nating ibigay na dito tayo magtitiwala kasi kita na natin. Kaya nga itong sinasabi ng Bible sa atin, we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. I-exercise natin yun. Estudyante ka, mag-practice ka na. Tithes and offering, mission giving, tribute offering, and so on. Practice ninyo. Be involved. Okay, 3 advice to avoid. 3 things to avoid to strengthen our faith. Number 1, don't be confused with the facts. Don't be confused with the facts. Huwag tayong magulumihanan o malito dahil ng mga observable factors na nakikita natin sa buhay. Kaya maglumihanan. Don't be confused with the facts. Why? Bagamat yan ay totoo, nakikita, observable, pero hindi yan lamang ang dapat nating makita. Dapat din nating makita ang Diyos. Parang ganito, nahintakutan ng mga Israelita. Bakit? Ito ang mga factors. Mahina sila. Hindi sila sundalo. Exodus, di ba? Wala silang lakas. Para pagtanggol ang kanilang sarili. Plus, nakita nila sa likod, hinahabol sila nila Pharaoh. Andiyan na yung mga armies. Plus, sa unahan nila, ang dagat na pula. Wala silang susulingan. Punta dito, andiyan ang mga higante. Punta sila dito, andiyan ang mga kalaban. Punta sila sa likod, wala silang susulingan. These are the facts. So, anong ginawa nila? Because of the observable, visible things, hindi nila kinonsider ang Diyos na hindi nakikita. Ay kinonsider nila yung puro nakikita nila. So, ano nangyari sa kanila? Ang takot sila. Pero nung isama nila ang Diyos, ang lalakas ng loob nila. Ganon nangyari. So don't be confused with the facts. Kahit kayo walang hawak ngayon, huwag niyo sabihin hindi mangyayari ang inyong pangarap. Kahit na sabihin niyo mahina ka ngayon, mababa ka ngayon, huwag mong sabihin hindi ka naaangat sa buhay at hindi ka magiging pagpapala. Kaya nung isang araw, dinedicate ni Michael Dakutanan yung kanyang shop, store, yung store ng mga tools. Sinama kami. At dinedicate. Nabitahan ako magpunta kami doon. So punta kami, dinedicate namin.
Pero sabi nga kay Michael, sabi ko, Michael, natatandaan ko nung bagong dating kayo dito sa Metro Manila. Pati siya, natatawa siya. Sa itsura niya. Ang payat niya, walang kaalam-alam, totoy na totoy, and so on. Pero ngayon, sabi nga ni Brother Steve sa kanya, Brad, ako nakahawak ng milyon nung ang edad ko ganitong edad. Ikaw wala ka pang 30 taon, nakahawak ka na ng milyon. Biyaya ng Diyos. Don't be confused with the facts. Hindi ako marunong mag-Ingles, hindi ako magaling sa Ingles, Bisayang-Bisaya ang bigkas ko. Oh, di ba? Pero bless. Si Budoy. Tingnan niyo naman si Budoy. Nako. Abay, nakita ko kasama sa, hindi Millionaires Club Multi-Millionaires Club. Multi-Millionaires Club. Sino ba si Budoy? Nagwawalis lang dati sa Christ Baptist, nagpapataya lang ng weteng dun sa kanilang lugar. Tapos, para matulungan, dahil nakikita kong mahihirap, para matulungan, kinuha kong worker. Yan po isang ginagawa ko sa mga mahihirap nating kapatid. Pag natin, kinukuha kong worker. Sige, halika. Mag-ano kayo dito, tumulong kayo simbahan. Para at least may regular kayong tinatanggap, hindi man malaki, may tinatanggap kayo. Kesa wala, mukha kang kawawa. Tinanggap nung dalawa, mag-asawa. Tapos nakikita ko si Buddy, matampuhin yan madaling magalit. Madami man nakakagalit sa ng mga worker. Nung tumatagal na, inuunawa ko. Pero naobserbahan ko, si Buddy masyadong emotional masyadong immature. Aba, kinausap ko. Alam niyo po, madaling magkuha ng tao, mahirap magtanggal. It's a dirty job ang magtanggal ng tao. So kinausap ko si Buddy, tingin ko, mas makakabuti sa'yo kung ikaw ay hahanap ng ibang trabaho. Iwan mo dito Sister Luz para at least may connection pa, yung blessing ng Panginoon through the church, dadaloy sa pamilya nyo, through Sister Luz, kasi narito siya. Ngayon, ikaw naman, humanap ka ng ibang trabaho. Hanap ka ng ibang trabaho. Ayun, yun ang simula. Nagbenta, ganyan, hanggang nakasumpong ng maganda. At nagsipag naman, ang sipag, masusuya ka na nga sa kakulitan. Pero yung kakulitan niya yun, hindi nang ginamit para siya umunlad. At pagpalain ng Panginoon. Yung kanyang pananalig sa Diyos, hindi naman nawala. Hanggang lumago si Buddy, natuto ng tamang attitude. At ako'y nagpapasalamat kahit na nagkaroon ng mga usap-usap sa simbahan, nanindigan siya, alam niya kung saan siya dapat tumayo. Sabi ko, Buddy, I do not expect, but I admire kung paano ka nanindigan. Hindi ko naasahan, pero salamat. So gano'n, So don't be confused with facts. Kaya ano man yan, keep trusting God. Strengthen your faith. Number 2, don't be cannibalized by logic. Don't be cannibalized. Pag sinabing cannibalized, kung baga sa bisikleta, inaalis yung mga parts. Kina-cannibalize. Inaalisan ng mga parts. Ninanakawan ng mga parts. So pagka sinabing cannibalized, so eaten by something. Yung logic, yung reasoning natin. Yung tao, we are man of reason. But we are not only just man of reason, we are also man of faith. Ang reason or logic, alam niya yung A, B, C. Para ako makarating sa C, kinakailangan mula sa A, punta ako sa B, and then punta sa C. Logic yon, logical. Pero paano kung hindi mo makita ang logic? Kaya meron tayong kasabihan, faith is the extension of logic. Saan ang galing ang lahat ng ito? Di ma-explain ng science. Yung logical explanation. Pero sinabi ng Bible, God created the heaven and earth. By faith, we know that the earth was formed by the Word of God. That is faith. Hindi ko nakita, pero sinabi ng Diyos, I believe it. That settles it. Sa akin, solved na yan. Hindi na yan tanong. It's a fact. Hindi yan theory. It's a fact. That's faith.
So don't be cannibalized by logic. Minsan, kapag ka umiiral ang lohika natin, ang reasoning natin, parang tama. Kaya ngayon tinatawag na pragmatism. Alam niyo po mga kapatid, ang pragmatism, ito yung sinasabing, the end justifies the means. Para yan yung kasabihang Pilipino. Ang taong nagigipit, sa patalim kumakapit. Para hindi ako mamatay, dahil ako'y nagigipit, pag ako'y hindi kumapit sa patalim, maaring mamatay ako sa gutom o ganito. Kakapit sa patalim. So, ibig sabihin, gagamit siya ng masamang paraan. Mali yung paraan, pero nakakain siya. Mali ang paraan, pero nanalo siya. Yan yung pragmatism. The end justify the means. Kapag may pakinabang, kahit mali ang paraan, basta may pakinabang, okay. We do not believe that. Naniniwala tayo dapat tama ang paraan. Hindi pwedeng mali ang paraan, aasa ka, kung may pakinabang, okay. Hindi po pwede yun. That is evil. That is reasoning. But not good reasoning. So 3 things to avoid to strengthen your faith. Iwasan nyo yun. Don't be confused with the facts. Number 2, don't be cannibalized by logic. Huwag niyong bayaang kainin kayo ng lohika. Number 3, and last, don't be cheated by feelings. Don't be cheated by feelings. Ang pakiramdam, walang isip yan, pero may nararamdaman yan. Walang proper judgment yan, pero may nararamdaman yan. Off and on yan, may nararamdaman yan. But don't be cheated by feelings. Kaya kung minsan pakiramdam mo, sabi ng iba, pakiramdam ko, tama ba pastor, na ako'y magsimba, kahit ang pakiramdam ko, ayaw kong magsimba? Tama bang magsimba? O dapat pa bang magsimba yung taong ayaw naman niya talaga, pakiramdam niya, ayaw niya talagang magsimba? Tama bang siya'y magsimba? Amen? Tama. Kasi ang pagsasamba, ang pagsimba, pananambahan, hindi nakasalig sa iyong pakiramdam. Nakasalig sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kalimutan ang pananambahan. Kung ang pakiramdam mo ay ayaw mo, huwag mo sundin yung pakiramdam mo. Ang sundin mo yung sabi ng Diyos mo. Hindi yung pakiramdam. O pakiramdam ko, nai-inlove na ako. Oo, pero pagka sa pakiramdam mo, ang pinagbasihan mo, pwede kang iligaw ng pakiramdam mo na yung nagugustuhan mo, hindi talaga yan ang gusto ng Diyos sa iyo. Kaya mong pairalin lang dyan, pakiramdam. Pairalin mo yung prinsipyo ng salita ng Diyos. So gagawin mo ang tama, kahit ang pakiramdam mo, hindi mo gusto. Dahil kaya mo gagawin, hindi dahil ng pakiramdam. Kaya mo gagawin dahil ng Panginoon mo, hindi ng pakiramdam mo. So kapag ginawa natin yan, mga kapatid, your faith will be strengthened. Remember, Jesus Christ is a carpenter. He builds our faith. He bears our burdens. Di ba? He repairs every area ng ating karakter o ng ating buhay that needs repair or reconstruction or renovation, kung ano man. Because He's a carpenter. Maraming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Kami po ay napapasakop sa inyong paggawa at kami pong lahat. Palakasin mo sa pananampalataya. Maiwasan namin ang mga bagay na hindi dapat maghari o gumabay. The facts must not confuse us with faith. Our logic must not hinder us. Our feelings must not hinder us in following Christ our Lord. Salamat po sa mga manampalataya na naging lalong malalakas sa pananampalataya at sa anumang kalagayan ng buhay.
nakapagpapatuloy at ginagawa ang tama sa iyong paningin, nagbibigay ng kaluwalhatian, Lord. Salamat po ng marami, binabalik namin sa papuri, pasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Nawa po, lahat tayo ay magsilakas sa pananampalataya. Tayo po ay sandaling manalangin. Ano po? We'll pray. Let's give time to pray. Little time to pray. Ang Tatay Ido, pumanaw na. Kinuha na ng Panginoon. Sa pag-pray natin yung family, na si Mama Conway, salamat sa prayers, pag-pray natin patuloy, lumiliit po yung kanyang sugat, mas malakas na, nakakakain na. Nangaaway na, nagagalit na. Pag-pray natin. Yung mga senior natin, kaya nung isang madaling araw, nag-iisip ako, Lord, how can we honor our seniors? No, yung mga ganyan ang mga edad, mga 80 plus, pataas. 70 plus, pataas. Talagang hindi ko alam hanggang kailan tayo magsama-sama. But we want to bless them. Sa pag-pray natin ang ating bayan, ang ating mga commitments, pag-pray natin ang ating mga trabaho, hanap buhay, negosyo, missions, pag-pray natin yung pantry, nagaganapin, Father's Sunday, last Sunday ng August, last Sunday ng June, this month. We want to appreciate yung ating mga tatay, lahat ng ministries, young people, mothers, fathers, yan, children's, pray natin lahat yan. Feeding, Bible school, academy, pray natin yan. Yung mga nag-aaral sa Piedmont, at kung sino man ang mga may karamdamang maalala nyo. Meron po bang request? Yes. Sister Bernadette. Bernadette nga ba to? Yes. Yeah. Ano nga? Kapatid, hindi ko madinig. Hindi, sister. Good evening po sa lahat. Please pray for me po na sa Tuesday or Wednesday, magta-travel po ako going to Jensen. Tuesday, Wednesday, anong meron? Tuesday or Wednesday next week po. Next week po, Pastor. Tuesday next week. Mag-travel ako. Sana po makapasa ako sa medical. Wala pong kasi this week parang... May ina-applyan ka ba sa abroad? Hindi po, sa Jensen po. Uwi po. Punta ka sa Jensen? Opo, kasi sasabay po ako sa casket nung namatay naming kamag-anak. Iuuwi siya ng Jensen po. Okay. So, please pray, safe travel, and maano yung medical ko po. Kasi this week, parang naging medyo napagod ang likod ko, parang nag-weak ako. Kaya sana sa medical ko Amen. hindi, wala pong problema, magiging problema. And then, iko-quarantine ako pagkadating ko ng Jensen. Sana pumayag na sila na hindi na kasi may patay akong kasama. Oh, okay. Opo. Sige. Thank you po. Pray natin. Travel ni Sister Bernadette. Yes, Brother Merto. Okay na po muna ito. Niyo muna yung ating... Magandang gabi sa atin lahat. Pasama po sa panalangin yung kapatid ni Mrs. po na complaint po sa Osmond. Pati po yung kapatid ni Mrs. po
At lagi po manaig sa amin, bagamat hindi ka namin nakikita, bukod sa nakikita namin, ay magtiwala kami sa hindi namin nakikita. Ikaw, bagamat hindi ka nakikita ng aming mga mata. Lagi ka namin kasama at hindi mo kami pababayaan at ang salita mo, laging siyang katibayan. Palakasin niyo po kami sa pananampalataya, lagi namin panghawakan ito. Lakaran namin ng tama dahil ang taong nananampalataya ay lumalakad sa tama. Sapagkat ang pananampalataya ay ang paggawa ng tama mula sa salita ng Diyos. Bless niyo po ang bawat isa, anumang mga pangailangan, Lord, katulad ng sinabi mo, bago pa kami manalangin, alam mo na ang aming sasabihin. Alam mo na ang pangangailangan. Kaya kung meron po kaming hindi nabanggit, hindi naalala, alam mo po at alam naming tutugunin mo, hindi man namin nabigkas ngayong gabi. Salamat po sa mga kahilingan ito, maging sa mga hindi namin nadinig ng mga kahilingan, mga pangangailangan. Ikaw na po, Panginoon, ang tumugon ng pangangailangan ito. Mga problema na tinatawag sa buhay na hanggang ngayon ay palaisipan paano malulutas, paano matutugunan, paano mapagtatagumpayan, ayon po sa iyong marapatin, ituro niyo po sa amin alin ang pinakamainam at sa lahat ng kalagayan, O Diyos, matutunan naming pasalamatan at sa lahat ng hirap, matutunan naming ipamuhay ka upang hindi man kilala ng mga tao si Kristo, pero kami ay kilala nila at sa pamagitan namin, makilala nila si Kristo. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Tayo po tumayong lahat, umawit po tayo. At bago tayo magtipo ng ating mga kaloob, I know whom I have believed. I know whom I have believed. Yang awit na yan ay dahil nanalig tayo sa Kanya, alam natin ang ating sinampalatayanan. Everyone, on the verse, I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. On the chorus now, but I know persuaded that He is able, yes, to keep that which I committed unto Him against that day. On the second now, I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. All together. Julius, salamatan ng ating mga kaloob. Dalangin tayo, salamat po Amang Diyos na takila sa mga pagpapala na iyong salita. Yes, Lord. Bigay sa amin ng hamon at paalala patungkol sa pagpapalakas namin at pagiging matatag sa pananampalataya. Amen. Salamat Lord at hindi nakasalig ang aming pananampalataya at paniniwala sa kung ano po ang nangyayari sa aming kapaligiran na nagbabago, gayon din ang aming pakiramdam. Ngunit salamat po sa iyong salita, yes, na absolute Panginoon, absolute truth, anumang mangyari mang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po at sa aming pong pagbibigay, pagpalain niyo po ang aming offerings. At patuloy niyo po kaming pasaganahin, Panginoon, sa aming pananalapi
katulad ng aming pananampalataya, Panginoon, upang patuloy po kayo maging pagpapala sa gawain, Panginoon. Patawad po sa aming pagkukulang, kayo po siya manguna sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Amen. When tears sweetly come to my heart, all was thrown right away. Like an ointment today, blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding. Shall we all stand up, please? Amen. And sing with me. Amen. Constantly abiding. Constantly abiding. Rapture divine. He never leaves me lonely. Whisper also kind. I will never leave thee. Jesus is mine. Ama naming Diyos, salamat po kung meron kaming maaangkin na hindi namin maiwawala, si Jesus sa aming puso. Ang Espiritu ng Diyos sa aming puso. Ang presensya ng Diyos sa aming puso. Salamat po ng marami. Maiwawala namin ang lakas, maiwawala namin ang katawang ito. Maiwawala namin ang aming hininga, pero hindi namin maiwawala ang presensya ng Diyos sa aming kaluluwa. Salamat po ng maraming marami. Kaya anuman ang meron sa mundong ito ng mga pagbabago, anuman ang merong mga sakit, katatakutan, kababalaghan, anuman, kaguluhan, kabigatan, kasakitan, anuman ang meron po idulot sa kadiliman o sa kaliwanagan man, nakatingin kami sa hindi nakikita ng mata. Ang aming Panginoon, ang aming Ama sa langit, na siya nagsasabing, I will never leave thee nor forsake thee. Alam ng Diyos lahat ng aming pangangailangan. Tulungan niyo po kami na manangan, anuman ang pagkaloob sa amin, tanggapin namin maluwag sa aming kalooban at gawin namin ang aming best hanggang makamtan namin ang iyong pagpapala. Maraming salamat po. Ikaw na po maghatid at maglagay sa inyong mga anak ng iyong kamay ng pagpapala. Ihanda kami sa araw ng bukas at sa lahat ng aming gagampanan at mga ninanasa at mga hinahangad sa hinaharap. Ikaw na po ang magkalas ng mga gapos, ng mga kabigatan, magbigay ka ng lakas. Ikaw na po, Panginoon, ang magbigay ng karunungan sa anumang hinaharap ng bawat anak mo. Nabigkas man namin o hindi, ikaw po nakakaalam. Patnubayan mo po ang bawat isa sa amin. Hiling namin, maging ang aming bayan, patnubayan niyo po mga frontliners namin, ang aming mga kababayan, ang aming mga pagawaan, ang aming mga paaralan, patnubayan mo po. Tulungan po kami, ang aming mga mambabata sa lagad ng batas, tulungan niyo po ang aming mamamayan. Maraming salamat po. Sa ipo namin binabalik ang papurit pasalamat sa gabing ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. 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 Magandang gabi po. Good night. Good night. Lagi pong mag-ingat at sundin natin lagi ang ating health protocol sa abot kaya ng ating magagawa.